Yan. So para tuloy-tuloy po ang diskusyon, let us call on our second speaker. Our speaker is a graduate of Electronics Engineering from the University of San Tomas and a master's degree holder in Technology Management from University of the Philippines. So he has been involved in ionizing radiation technologies since 2016 with 8 years experience as an operations engineer and 1 year as a regulatory inspector. He has been the head of operations of ISI EBIM's Tanay facility since 2022. He was awarded the 2021 Presidential Lincoln Bayan Award along with 4 other team members for the development of the Karachinan Plant Growth Promoter. So with his presentation titled, Enhancing Agricultural Supply Chains Through EBIM Technology, Safety, Quality, and Efficiency, let us all welcome Mr. Francis Valdez. Hi, good morning everyone. My name is Francis Valdez, but you can call me Ito, for sure. Thank you very much, Dr. David. Sorry, patay dito. Ang ganda po ng presentation ni Dr. Kevin about today. And actually, medyo connected yung i-discuss on the technologies on chain in the sense that we are both allies in increasing food safety natin dito sa Philippines. So, ang title ng ang topic ko today is Enhancing Agricultural Supply Chain through EBIM Technology, Safety, Quality, and Efficiency. So, for simpleng salita dito is yung tinatawag na EBIM. So, I'll discuss EBIM in a very fun matter, in a very simplistic matter na maiintindihan natin. So, while waiting for the presentation, so I want to note po yung isang slide po nito kay at ang losses ng some commodities like mango, onion, 30% loss. So, nakakano po. Ang laki, billion na yung nalulus natin. Sana, kita na sana ng Pilipinas. Pero, we try to find ways para bumaba yung losses na ito, para makikita ng Pilipino. Kaya po, so nag-load na ang ating presentation. So, ano po? Ayan, okay. So let me start my presentation highlighting po ano yung tema ng AgriLink 2025. So logistics daw is the key to food safety para efficient ang ating whole supply chain. So let me highlight yung sinabi na dito sa website nila. Sabi ng DA, 30% daw global produce, especially vegetables, go to waste due to poor logistics. While some highly perishable crops reach up to 40%. So, si Doc Kevin, yung explain na kanina, kung ginagamit ng mga tao would, of course, lessen the food spoilage. Of course, yun din po ang goal ng ISI is to lessen the food spoilage here sa ating bansa. So, ano ba ang contributors natin ng food spoilage? Sino ba ang may kasalanan kung bakit lagi napapalis? May ginawagod sa Philippine market, sa consumers, yung mga food products natin. First one na may microbial factors, may bacteria, may fungi, mold, and yeast, yung mga commodities natin na makakasira sa crops natin. Meron din environmental and storage conditions. So, some commodities are very temperature sensitive, humidity sensitive. So, kung ang facility mo ay may poor ventilation, mabilis papanis mo yung pagkain natin. So, ito ay sinusolve ni Doc Kevin sa kanyang speech. Meron din po chemical and biochemical reactions. Ito naman, nangyayari sa mga fruits. Enzyme activity, oxidation, ito mo yung mga nagpapabulok sa mga putas tulad ng mangga, nagkaroon na ng enzyme activity sa loob ng mangga, napapanis ako.
Isa pa po, handling and processing issues. So, pagka yung farmers mo, backyard farming lang, hirap masyado i-control, no? Hirap i-QC ng mga ganyan bagay dahil syempre, pag sa probinsya, hindi masyado high-tech ang ginagamit na equipment ng mga farmers natin. Pero even so, sana gawa natin sila ng avenue para makabenta pa rin sa consumers. And lastly, pest and infestation. So, obvious naman, may insects yan, rodents, birds, sa bigas, may pupo, ganyan. Okay, next. Okay, so ito po ang supply chain natin sa baba. So, yung yung presentation. Meron po tayo ditong isang complete supply chain ng agricultural commodity. So, from farming, processing, retail, and of course, consumers sa binibenta ng tao. In general, bacteria grows through time. No? So, habang patagal ng patagal yung proseso mo, padami ng bacteria. So, it's up to these supply chain steps to stop or reduce the growth of bacteria. So, nandito yung mga techniques natin para bumaba yung bacteria over time para umabot pa sa consumers yung mga produkto natin. So, ano pa ang mga foodborne disease outbreaks in the Philippines? No? So, may record from 2005 to 2018 na ang mga mga multiple implicated food dishes, mga halong-halong na food, plus meat-based and fish and other seafood, ang pinakamaraming nadali na Pilipino from foodborne illnesses. So, ito mga sample ng mga balita kung ano ang epekto ng foodborne illnesses sa publiko. No? So, daming mga food poisoning, ayan, so sa canteens, sa prisons, schools, ayan. So, ang laking economic factor din itong mga events na ito na sana napigilan natin. So, question, what does the government do para yung food na binibenta ng mga producers is safely? So, sorry, hindi pa pala dapat yun. Explain ko muna yung mga foodborne illnesses. Ito yung mga common foodborne illnesses natin. No? So, yan, familiar na terms na ito, E. coli, Salmonella, Shigella, SBP, hepatitis. Ito po yung mga madalas nakaka-harm sa tao. Ayan, so, tulad na sinabi ko, ano ba ang government intervention para mapigilan natin yung mga foodborne illnesses na umabot sa consumers? So, government naman, meron naman siyang Food Safety Act. No? At sabi sa Food Safety Act, it is the responsibility of food business operators to ensure that products they sell are safe for consumption. Hindi kayo pwede magbenta-benta lang ng basta-basta. Kailangan, alam nyo na safe to eat po yung mga pinapakain natin sa consumers. It shall be unlawful for any person who produce, handle, or manufacture for sale, offer for sale, something in commerce, or import any food product. Ang ibig sabihin ng nito, everyone in the supply chain is liable. Kung may nangyari man sa consumers, buong supply chain, pwedeng may penalties yan. So ayan, meron po tayong penalties sa food safety. English ones, staff infection. Staffy lolo sa Salmonella, aerobic plague count, diesel. So how does the supply chain move from supply to demand? So yan, by farming, by processing, by retail, by consumer. Paano ba nangyayari yung proseso na para kahit matagal yung supply chain mo, na-preserve pa rin quality ng mga raw materials? Okay, so sabi ni consumer, no, pag-Christmas na, gusto niya ng barbecue sauce, sa barbecue. Ayan, so pupunta siya sa retail store. Pero pag pupunta niya sa retail store, wala sa lahat ng barbecue sauce. Wala naman yung mga shelves, no? So ano yung epekto nito? Bagsak ang customer trust. Opportunity cost. Ibig sabihin nito opportunity cost, kita mo na sana ng retail, no? Pero wala ka.
And of course, yeah, we get branding for the retail. So ano naman kung yung tagline mo, we got it confirmed. Ito pala ka, barbecue sauce. Yeah. So ayan, issue na agad yun. No? So sabi ni retail, we will restock on, okay, sabi niya, okay, we will restock on barbecue sauce for your customs. So paano siya mag-restock? Nakausapin nila si processing plant. So, okay, processing plants, we need 1,000 pieces of barbecue sauce. So, ito naman, sasabihin ni processing plant, alright, I'll provide you 1,000 pieces of barbecue sauce. Pero ganito, sabi niya, farmers, they need a ton of black pepper, a ton of paprika, a ton of tomato, etc. So, I can make 1,000 pieces of barbecue. So, ang hirap, kasi supply chain at this point, kailangan mo ng multiple ingredients. And, ang taliki pa dito, isang ingredient lang na wala ka, hindi mo bubuo yung barbecue sauce. Tigil ang operations talaga, hindi mo supply. So, sakit sa ulo para sa processing plant, itong part na to of the plant supply chain, yung raw material. So, ayan. So, yung considerations ng processing plants, yung lead time and logistics ng raw materials, production schedule, yung quality ng raw materials, kailangan nilang bantayan. And yung extra orders for contingency, of course, kung nagagawa ka ng 1,000 orders, sobrahan mo yan, so kailangan mo ng contingency. So many risks and inconsistencies at this point, kahit sa ulo, para sa processing plant. Or, how they call it, flavor house o tawag nila sa mga processing line. So, sabi ni farming, so kailangan mo ng black pepper, okay. Pero yung, putol yung sinabi niya. Pero yung, ang sinasabi niya dito, yung farm niya, hanggang 200 kilos lang kaya. So, anong gagawin niya? Kakausap siya sa mga fellow farmers niya to complete the required orders. So, ang tawag dito, cooperative or consolidation. So, yung mga pros and cons ng consolidation. So, of course, pagka meron na kayong kooperatiba, higher ang productivity nyo. Better ang market reach. Kasi ang dami yung orders na pwedeng i-review. So, kung yung mga big time na nag-order, kaya nilang ibigay. No? And of course, gusto ngayon yung access to financing kapag meron. Pero ang issue naman yun sa kooperatiba, iba-iba na yung different farming methods ng mga small farmers. So yung quality, ang consolidation, ang hirap i-bantayan. So yan, quality may vary. So, pero may technology, it evens out the quality of these small farmers. So later, baka masagot lang hindi. Okay, so kung hindi naman kaya ng local farmers natin, of course, wala tayong choice. Importation. So, of course, may pros and cons din ng importation. May year-round supply, may competitive prices, at may variety of choice. For example, yung mga varieties na hindi tutubo sa Pilipinas. So, ang issue naman, naging independent na tayo at other countries. Pangalawa, may logistics and tariff tayo tatawag sa dagat. And of course, itong pinakamasakit, it affects local farmers. So, ito sana gusto natin ma-improve yung local farming natin. Kasi ang hirap, for example, yung COVID, tumigil lahat ng barko, umasa tayo sa local farmers. So, may risk in food safety, food security natin sa Philippines kung mahina ang local farmers natin. Ito siya tayo dependent sa importation. Ito, example lang to, sinerge ko lang to sa Alibaba, pero ganito ang palakaran paano bumili ang suppliers from import. So, for example, itong black pepper, 133 pesos, kapag bumili ka ng 100 kilos. Pero, pagka malaki ang orderan mo, in bulk, nagkakaroon ka ng discount, 25% off na. Economies of scale ang tawag dyan. So, yun yung laging pinakatch ng mga suppliers natin, ng mga importers natin. Gusto nila para makatipid. Pero ang problema, baka walang bagsakan. Order ka ng order, wala ka naman babagsakan. So, ang issue dyan, shelf life. Pero may technology na makakatulong sa shelf life. Okay, so I have now presented the problems. So hopefully,
sana ito ang solution ng bansa natin. Introducing ISID BIM, the pioneer leading contract sterilization provider. We are the first one, private, here in the Philippines. We are kind of a first mover in a sense. Kasi ngayon lang talaga nag-ramp up ang marketing ko. However, meron akong EBIM sa Philippines, pero it's government owned from PNRI. That's where I came from. No? Pero we are here now, a private company that can produce larger scales, can service larger amounts, volumes. No? So, please note, contract sterilization, hindi po kami nagbibenta ng machine, nagbibenta po kami ng servisyo. Dadalhin niyo po yung mga food products sa amin for sterilization. So, it's a logistics thing. No? Okay, ito lang, presentation. We are, ISID, we are looking at Tanay Rizal, and we use a 10 MDB linear accelerator. Siguro later po, ma'am, meron pwede mong palitin dyan, or ilabas na lang yung okay. Diyan sa okay naman. Okay, so while waiting for the presentation, yes, we are ISID. We are located in Tanay Rizal, an hour and a half away from Metro Manila. So we do sterilization processes. So sistema, pupunta kayo sa amin with your commodities, with your goods, we sterilize it, and bagsak na kung saan susunod ang supply chain. No? So, it is a cold process. Ibig sabihin, hindi namin i-induce sa heat yung mga produkto nyo. So, pwedeng i-sterilize yung mga cold-sensitive products. Frozen goods, up to negative 18 degrees, kaya namin i-sterilize yan. Walang issue. In its final packaging, ibig sabihin, kahit final packaging ng produkto nyo, pwede namin i-sterilize. So, ibig sabihin, hindi kami masyadong hassle sa supply chain. So, the products sterilized are untouched. So, hindi namin bubuksan yung packaging nyo. Kasi some sterilization techniques require na bubuksan nyo yung product. For example, mga chemicals, mga gas, kailangan bubuksan. Sa amin hindi, because we use ionizing electrodes. No? So, ay, sige. Okay, so, of course, ayan, kahit ganyan, okay na. Sa hindi po ito. Sa Facebook ay, sa Facebook. Ayan. So, gagana ba? Ayan, gagana pa rin. Ayan. So, we also have a cold storage facility. We also believe in cold storage. So, we so believe in it, we also bought a cold storage facility. It is in, parang kasing, supply chain, alay siya, yung sterilization technique namin, cold storage facility. So, ayan. So, we have an estimated throughput of 20,000 metric tons a year. No? So, medyo malaki-laki ang kaya namin i-sterilize. So, paano pa gumagana yung EBIT na tinatawag? So, meron po tayong source. Ionizing electrodes po. So, yung source na yun, na-target po natin sa products natin. Ano ang resulta? Ito, multiple positive effects po na nangyayari. Pwedeng sprout inhibition o yung pagtigil ng pagkarat, pag-delay ng paghinog, pagpatay ng bakterya, ng peste, ayan, disinfestation, microbial control, and sterilization. As simple as that, dadalhin ko lang yung produkto sa amin, i-sterilize namin, kukunin ko ulit. So, ito yung mga common na commodities na pwede i-sterilize using ionizing electrodes. No? So, meron tayong post-harvest processing, sprout inhibition, shelf life extension, kaya ito yung mga nabanggit like that. Ang mga common na mga commodities na pwede natin i-sterilize, dragon fruit, frozen dragon fruit, IQF, rambutan, chili powder, garlic powder, pepper, shrimp, crab, ground, tuna, mga frozen po ito, fresh frozen.
We also have mangoes, strawberries, herbs, mga labuti, flour and starch, mga pet food, and mga dried products, dried shrimp, dried fish, catfish, and po. Marami kami pwedeng sterilize and iba-iba rin ang effect nitong mga to. Pero, bakit nga ba tayo ginamit ng EBIT? May value added ba ito sa supply chain natin? Eto, balikan natin yung mga issues kanina, contributions to food spoilage. Ano ba ang may tutulong ng EBIT sa mga ito? Pero kaya, ang sagot ko, lahat yan actually pwedeng masagot ng EBIT. Sa may novel factors, pwedeng patayin yung bacteria, fungi and molds. Sa environmental storage conditions naman, you can lessen the cold storage requirements. Basta clean na yung produkto mo. Because kasi yung bacteria, it multiplies faster kapag hindi multiply yung storage conditions mo. So you have bad temperature, bad humidity, yung bacteria, tungkuha yan. Pero pag pinapay mo na yung bacteria, sa simula pa lang, wala pang multiply. So hindi na kailangan ng condition masyado. Or at least man lang, you can lessen the thermostat. Pwede hindi masyadong malamig. No? Kasi every day you go down, it's an expense. Mas mahal. Mas malalim sa mas older, more expensive. No? Isa pa, yung mga reefer bags, hindi nila kaya malamig na malamig. No? So, meron lang silang certain temperature na kaya. Sa chemical and biochemical reactions, ito ang galing. Yung mga fruits na sinabi natin kanina, kaya natin pigilan yung pag-ripe niya para makarating muna sila sa destination nila. So it slows down the enzyme activity and oxidation. Dahil pagka-slow down mo yung mga activity na yan, tatagal yung shelf life niya, in the sense na matagal siya bago. Of course, handling and processing issues, may post-harvest or post-processing treatment tayo. Ang kagandahan kasi sa EB, kahit tapos ka na sa processing mo, nasa final packaging ka rin, bibenta mo na sa retail. Pero kung may issues ka ba sa produktong yun, pwede rin dalhin sa amin. Isi-sterilize sa amin. Dahil nga, na-explain ko kanina, the products remain untouched, you don't need to open it. So kasama sa isi-sterilize natin yung packaging. And of course, yung pest infestation, kaya namin pumatay ng mga insekto, no? Mga fruit flies, mukbong, etc. Patayan na. So ito ang example na global use of EBIT technology. No? So ito is straw inhibition in bulbs and tubers. So this one's onion. No? So ayan. So yung kaliwa, unprocessed, unsterilized, while yung kanan, sterilized. Kung makikita mo, yung kaliwa, umugat na po. No? Sa right side naman po, ito sample po ng patatas. Kung makikita nyo ho, dito sa first month, pareho lang sila ng itsura, pero at 3 months, kita nyo na ho, meron ng ugat na lumalabas sa patatas. No? Pero yung sa process po natin, wala pa rin po. And up to 6 months, tatagal yung patatas na hindi nagkakaroon ng sprouts. Another example, mangga po. So sa taas po, makikita po natin yung control na hindi sinalang sa sterilization. Okay pa, day 0, ilaw pa, pero day 16, naghinog na, mabulog na. Pero dito po, sa EBIT process na mango natin, day 16, di pa nga siya hinog. Pahinog pa lang. So, kagandahan nito, mag-import po tayo, aabot kung saan man. Kung matagal ang biyahe papuntang US, pwede po natin. And actually, pag mag-import ka, export, pag mag-export ka papuntang US, requirement dito. So, pag meron po dyan mga producers, usapan tayo. Okay. So, ayun. So, where does ISID fit in the supply chain? So, let's try natin kanina yung supply chain. Sa pasisingin yung ISID dito.
ang dami kasi posible, no? Kasi base sa mga explain kanina, daming pwedeng pagsikita ng ISI. Una sa farming. Ano ba ang direct benefits pag yung farmer or supplier pumunta muna sa amin bago sa processing? So yung post-harvest sanitation and quality control, check yan. Kung ikaw ay nagko-cooperativa at iba-iba ang pagtatanim ng mga yan, kapag ganoon po kasi, yung ibang mga farms, mataas ang bacteria, yung iba, mababa. Ilinisan mo na lahat para sigurado ka, panasahin sa ulo. Kasi ang nakakainis dyan, pag dumating ka sa processing plant, tapos ang decline yung processing plant, sasabihin ka, ano ba itong isang batch mag-dumit? Ako yun, or ibabalik sa'yo. Yung ginastos ko para bumiyahe from Batangas, yung black pepper, Batangas pa yan, tapos dadalhin mo Quezon City. Maraming uncertainties kasi and we want to eliminate those uncertainties. Pangalawa, extension of shelf life. Kasi, yun nga, tulad ng sabi ko, kung pinatay mong bacteria, tataas ang shelf life siya, mas tatagal siya. So, reduction of chemical dependence, ito pwede nyo i-explore. Kapag meron na kayong mga sterilization techniques para bumagsak ang microbiome, para malinis, baka pwede nyo bawasan yung mga yun at diretso na sa ibig. Kunyari, may proseso kayo, napakahirap gawin, or nasisira yung quality ng raw materials nyo, pwede nyo i-try sa electron beam. Kasi, for example, kapag pinakuluhan nyo yung mga some commodities para mapatay yung bacteria, minsan nasisira na yung quality pagka pinakuluhan mo. No? So, kaya tinatawag namin ang EBIT is cold process. Kasi hindi maabot sa mga temperatures na nakakasama or nakaka-degrade ng quality ng products. And of course, export compliance. No? So, ako very strict yan sa ibang bansa. Kailangan may certificate of analysis ka bago tanggapin nila. So, masusolve yan ng ISI EBIT. So, yun ang isipin mo, pumunta sa facility namin. For processing naman, ano kayo tutulong ng ISI EBIT? Post-processing. So, sa post-processing, meron tayong sanitation and quality control. Of course, kung yung proseso mo medyo hindi mo mapasa yung microbial load mo, may something wrong sa facility mo, or may proseso talaga na mahirap na iwasan at tumataas yung microbial load, punta ka sa akin. Of course, extension of shelf life din. May explain ko later, may example ako, or the example, kung paano kumita ng mas malaki yung processing and detail dahil sa extension of shelf life. And again, reduction of chemical dependence, and minimizing cold storage requirements. Dahil kung malinis na yung product mo, wala nang mag-multiply or matagal mag-multiply. Oops, nasira ka. Okay, kasi hindi pala naka-addiction. Doon naman sa retail, ang indirect effect nito, less sakit sa ulo. No? Ang goal kasi namin dito, ang retail, ang future goal namin dito na ang retail naghahanap ng mga processing and farming na gumagamit ng machine natin. Because we want na ang ISIEB or our company is synonymous to quality. So pag nakita ng retail na dumaan sa ISIEB, check agad. Yun ang goal namin. And of course, pag yung retail, masaya, ang consumers masaya. Kita rin. Okay, ito, isang magandang example, economic benefits of operational cost optimization of baked goods in China. So, basahin ko na. So, industry reach ng electronic sa China. 251 ionizing technology facilities currently operating in China. Sobrang dami, 251. Tapos tayo, kami pa lang. Ganun kalala, ganun tayo kalayo in terms of technology with other countries. Our facility, ISIE, is coming from a Vietnamese facility called in Vietnam. Meron na silang 16 or 17 na ganitong klaseng equipment, machine, na nagsa-service din. So, we think na EBIT is a pillar for agriculture talaga.
in some countries. Kita-kita sa hotel ng ibang bansa, lumaki sila dahil gumagamit sila ng TV. Sa Vietnam, grabe ang seafood. Lahat ng seafood talagang dumadaan sa ibig mula bago ibenta. So, sila yung pabagsak sa Pilipinas. What we're, I think, according to our research, ang nangyayari, sa dyan sa nuhuli kayo, dadalhin sa Vietnam, gagawin ko, pabalik sa atin, yung Vietnam. Grabe yung logistics. Sakit sa ulo. Dahil nyo lang dito sa Pilipinas, dahil sa Tanay, benta na sa Manila direct. Diba? Of course, people, the suppliers, the industry has to realize this. Inaagaw tayo ng raw materials sa ibang bansa. Dapat processing, ito na lahat sa Philippines to. Huwag na sana lalabas pa sa ibang bansa. Panikita natin. And also, if you're wondering, bakit sa China kaya 151,000 sa atin wala? Kasi, in general, tayo mga Pilipino, ako sa technology talaga ganun talaga ang ugali ng Pilipino, laging huli. Ako tayong mag-explore sa bagong technology. Sample yan, mga hybrid na kotse, no? Kaya hybrid na kotse yan, 10, 15, 20 years ago, sa US meron na. So, sa tayo, last year lang nagkaroon. Ang layo, mabagal lang talaga. Takot tayo eh. Siguro yung kulture talaga natin na kanina tayo sa pera natin. So, takot tayo mag-explore sa investments, technology. Kasi medyo malaki po ang investment na ginastos po ng mother company natin. By the way, our mother company is Steve Proud. And the vision nila, nakita nila na makakatulong ang EV sa local agriculture natin. An EV facility, global average costs around 10 to 15 million dollars. Yun ang investment na. So, hindi nyo na-iisipin yung investment na yun kasi in-invest na namin, gagawin na lang, gagamitin na lang yung services namin. So, yun lang yung effort nyo, dadalhin nyo sa Tanay, pero the value of your products will increase talaga. So, ayan, may mga large enterprises na gumagamit ng EV. Sa China, ito, mga big companies or big goods companies sa China. So, namang effects, microbial control, it eliminates pathogens, spoilage, microorganisms. Chemical preservative alternative, reduce na yung reliance sa benzoates and potassium sorbate, etc. Mold mitigation, significantly extends shelf life from 7 days to 21 days. Ang laki po, times 3, ang shelf life is long big goods. And of course, supply chain cost reduction. So, na-minimize nila cold chain logistics and yung frequent restocking needs kasi ang tagal nga ng shelf life. So, ito ang sample computation kung paano makikita ng mas malaki using EV. So, sabi sa China, kung ang basic goods selling price is around 570,000 pesos per ton, paipin mo, ang gastos lang 25,000 pesos. Sama ng logistics doon, umakit ka na sa taray niyan. Tapos pabalik na rin. So, of course, ballpark lang ito yung i-picture 1,000 single. Doon ko nag-give no pricing po. Yung presentation naman. It's a ballpark price to show na commodity. So, ang gusto ko namin, yung black pepper pa din. Hindi pwede paglabasan ng white pepper. Ang nangyayari is yung standard soap natin, as much as possible, nandun pa rin. Hindi na mabawasan yung ang spices, hindi na iba yung kulay, etc. So, what is ISIE offering for the food industry? We are offering a reduction of post-harvest losses, peace of mind sa retail, customer trust. We want you to extend market reach, food safety compliance, export and end user compliance. Madaling salita, kung namin, yumaman ang customers natin. Key takeaways po, this is my last slide. So, I forgot to mention, product testing po namin is free of charge.
Kausapin niyo lang po kami, si Miss Ati po, ang lead QA/QC namin, she's the one in charge, product testing. So libre yan for now, yan ang pinaka-promotional namin ngayon. In US, it's around $2,000 just to do one sample, pero sa amin free. Until supplies last. We don't know. Pero please grab the opportunity, free lang ang product testing namin. Walang commitment. You just have to bring your products. Kung ayaw nyo magtuloy sa amin, walang issue sa amin. Ang gusto lang namin, testingin yung sistema namin. Value adding. So, two ways to add value. One, you reduce the total cost of the supply chain. Pangalawa, you can sell your products at a premium. Kapag you can market your product as premium in a way na, for example po, sa frozen tuna, meron po tayong tinatawag na histamine. Yun yung pag kumain ka ng tuna, sa makape, histamine po yun. Pagka sinalap po natin sa electrode beam yung tuna, yung bacteria na nagpo-produce ng histamine, pinapatay po natin. Ang problema kasi sa histamine, pag iluto mo na yung tuna, andun pa rin yung histamine eh. Yung bacteria, patay na ako, pero yung kate, ay lutuin mo yan gano'ng katagal, nandun pa rin yung kate. So, you can sell your tuna at a premium kung nag-healing process. And third, yung fast and fit for purpose, ibig sabihin mo nito, mabilis mo ang proseso namin. A ton of black pepper can be processed in around 40 minutes. Tapos, gano'n lang mabilis, antayin nyo na lang. Tapos na ho. Fit for purpose, in a way na pwede namin i-change yung parameters ng facility namin to cater to whatever your needs are. Yung final packaging mo ba, ganito, ganyan. Yung box mo, ganito, ganyan. We can talk it up. And of course, lastly, we aim to build partnerships. So gusto namin, meron kami customers na talagang kasama na namin sa supply chain. No? So, sabay-sabay po tayo sa paglipan. And yes, I think that's it for my presentation. So, if you have any questions, kasi sa presentation ko, minimal lang yung technical. Yung technical, ayaw ko kasi na complicated mo siya. But if you are interested, my team are here to explain to you the nitty-gritty. So, kapag po tayo later if you want. Or if you're already sold with the business model, gusto niya mag-board, let's grab a beer today and let's walk it out. Thank you.